bagong batas na ipinatutupad ng LTO. Ang tanong ng bayan, nasa tamang oras ba ang pagpapatupad nito? Pakinggan po natin ang banat ni Banat Bay. Sige na, banat na tayo. Banatan na natin tong LTO. Kaya, alam nyo, ito lang para sa kaalaman ninyo. Baka akala ninyo, hindi ko iniisip po ito. Sobrang iniisip ko, sabi ko nga, subukan ko nga intindihin. Ano ba ang purpose ng LTO? Okay, una-una, ano ba ang purpose ng nagpasa nito? Okay, kasi sabi ng iba, si Pangulong Duterte, bakit pinirmahan yan? Yan na naman po tayo. Kaya ganito ho yan ganito. Ang batas, ulitin natin ang batas ginagawa ho ng Kongreso at saka ng Kongreso tuloy. Kamara at Senado. Kasi pag sinabi mo Kongreso, ang vote yun Senado at saka Kamara. So, ang Senado at Kamara gumagawa ng batas ho yan. At itong batas po na ito ay gusto daw nilang para mas maging makatulong ito sa crime sa atin. Makatulong ito sa crime prevention sa ating bansa. Kaya sabi ay dapat merong sticker, merong plate number sa harap at likod. Magandang layunin. Kaya nga po pinirmahan ni Pangulong Duterte. Ganun ang batas. Gagawin ng Kongreso, tapos papasa yan, ipapasa kay Pangulong Duterte, pipirmahan. Tapos babalik ho yan. Pagbalik ho niyan sa sa Kongreso uli, gagawin na po yung IRR, Implementing Rules and Regulation. Yan ho yung lumabas ngayon, yung IRR. Yan, Implementing Rules and Regulation. Wala na hong kinalaman si Pangulong Duterte dyan. Okay? Yung batas, meron ho siya, pinipirmahan niya. Tama naman po kasi yung batas Sa tingin ko po tama ang purpose ng batas. Yung batas na kailangan merong plate number, ganito. May plate sa harap at sa likod. Ngayon, ano hong problema dito? Okay? Sabi nila, kasi noong una nirereklamo, sandali, pag nilagyan mo ng plaka yan sa harap ng kasi sa ibang bansa may ganun Di ko alam kung Thailand po ata yun. Hindi ako sure kung Thailand o Vietnam. Meron talagang plate number sa harap. Or Singapore, hindi ko po sigurado. May plate number sa harap. May mga nagreklamo po na mga rider natin. Kasi baka tumalsik yun. Uy, Marvin Balance, $2 palakpakan. Yan, always watching from East Bay, California. Mabuhay po kayo, sir. So, meron pong meron So, nireklamo yon. So, pinalitan, sinabi, sticker. Okay? Sticker na lang. Okay na. So, sabi ko, reasonable naman yun Gawin na lang sticker. Okay? Gawin tama. May point. May size ng sticker. Okay? Sige, para hindi na lumipad daw yung plaka sa labas, sa harap, di ba? Kapag lumipad yan, delikado pa. So, sticker na lang. Naintindihan ko. Although, yung size, sabi ko nga, mukhang medyo malaki ata. Tinitingnan ko. Pero, kasi, kailangan daw readable ito Saan ba sabi dito? Readable. Wait binabasa ko po yung IRR na Ayan readable. Wait. 40 millimeter tall. Ang laki. Okay? Yung decal sa harap. 135 mm in width and 85 mm in height. All alphanumeric character is 40 millimeter tall. Okay? At least dapat daw nababasa 15 meters. Okay? Ang nakakaano lang ho dito, ang hindi ko lang ho maintindihan, bakit ngayon ka lang dumating sa puso ko? Hindi ho Bakit ngayon itong kalagitnaan tayo ng pandemic? Nasa kalagitnaan ho tayo. Imaginein mo, ano ho ba ang sinabi? Ano ho ba ang sinabi niyang IRR na yan? Tingnan nyo. Ito Bigger, readable, and color-coded number plate. Okay. The LTO shall issue a set of bigger and readable and color-coded number plate for every motorcycle, which shall consist of a metal number plate to be installed at the rear of the motorcycle and B, a decal number plate to be displayed in front. It shall bear a unique combination of alphanumeric character using the following. Hello po. Happy to watch po from UK. God bless. Salamat po, Annabel de la Cruz. 5 pound. Ayan. Alam nyo po, ang problema ko dito, ito.
naglabas sila nito. Pero ang linaw-linaw dito, the LTO shall issue a set of bigger. Hahatid ba ito ng LTO sa mga bahay? Hindi ho. Kailangan hong kunin. Pag hindi ho kinuha, ano mangyayari? Kasi nakalagay ho dito sa ano na ito, kailangan ho wait ha. Kailangan ho na mailagay or else magpa-fine ho tayo. O yung mga hindi ho naglagay, 50,000 but not more than 100,000 pesos. So mantakin mo. Mantakin mo naman po ha. Mantakin mo lang ha. Paano gagawin yan ngayon? Sabi ko nga, sige maganda yung purpose niyan. Sige, forgivable kung medyo malaki. Medyo siguro tiis-tiis tayong mga motorista o tayong mga riders. Tiis-tiis ho tayo. Pero kung iisipin mo, ngayon gagawin? Ay sandali, mukha naman ho atang palpak ho ito. Medyo sabi ko nga sige pwede nating ipilit ito sa mga rider kasi kailangan nga naman. Tama naman, sige kailangan nila. Okay, kailangan. Pero bakit ngayon? Sa dami-dami naman ng panahon, bakit ngayon? Nasa gitna ho tayo ng pandemic. Ibig ko sabihin, bawal na ngang lumabas. Bawal na ngang paano kukunin? Hindi ko maintindihan bakit ngayon yung timing. So sabihin siguro, malamang sa tingin ko baka biglang bawiin to, sasabihin nila kinabukasan. Ay hindi pa naman ngayon, pinapakita lang. Pero bakit? Bakit ngayon ilalabas ito? Napaka-wrong timing naman. Ang gihirap na nga ho tayo mga Pilipino ngayon sa pagbiyahe. Tapos may ganito pa, kailangan natin kunin sa LTO. Ano ho bang Hindi ko makita yung logic kayo meron ba kayong nakikitang logic nito? Kaya sabi ko nga, mas maganda talaga mag-bike na lang para wala nang plate number, di ba? Parang ba? Oy, $10 from Dante Aguinaldo, palakpakan! Oy, salamat Dante Aguinaldo, $10. Or $10 from Cecil Shevsky, palakpakan! Little something for bike. Sana mag-build ng bike roads ang government para marami na mag-bike papuntang trabaho. Oo nga Tsaka yung mga ganito, maganda hong ginagawa. Gusto kong, pinasalamatan ko nga si Sir Bong Edison ng MMDA. Dahil ginawa nila ng bike lane, ang EDSA. Trial pa lang naman. Sana nga, sinabi ko nga sa kanya, Sir, maganda yan, maganda po yan. Sana ituloy nyo. Bike lane, pag nagawa ng bike lane ng EDSA, tapos yung mga major roads, kasi yung mga hindi naman, yung mga side street, wala nang problema doon kasi mabagal naman ang mga sasakyan doon. Pero yung major road like yung EDSA, maganda po yan, sir. Magandang idea yan. Aside from bibilis ang tao, pero sir handali lang yung mga electric scooter ho dyan may mga ES dyan ako electric scooter din ako. Dapat sir ipagbawal yung mga sobrang bibilis doon sa bike lane. Kasi wala na, mawawala ng saysay yung dapat to hanggang 25 to 30 lang yung takbo ng mga scooter dyan. Kasi wala na yung purpose pag kasi may mga mabibilis na scooter kaya nga pinagbawal sa Singapore yun. Sa Singapore hanggang 25 lang speed So wag sanang payagan dun sa bike lane if ever matuloy po. Anyway, speaking of bike lane, sana eto, tingnan nyo itong kalokohan na ito ng LTO Papahirapan pa ngayon sa kalagitnaan natin ngayon, pahihirapan pa tayo. Ano to, pakukuhanin mo pa yung bagong plate? Kasi bagong plate na naman to tansya ko sa bagong plate na ito, may bagong gastos na naman mga Pilipino. Hindi ko maintindihan, ano ho ba? Anong nasa isip nyo? Libre ba yan? Sige nga, tanungin ko kayo, libre ba yan? O sige, kung libre yan, salamat. Pero kayo ba maghahatid niyan sa mga bahay ng mga tao? Hindi. Papupuntahin nyo, papipilahin nyo na naman. Pambihira naman ng LTO. Ano ba yan? O sige, sabihin yung hindi ngayon. O wag muna ngayon. O okay. Sabihin kasi, tapusin muna yung itong... Kasi, ang dami yung riders. Isipin mo, pipila ho sila dyan. Hindi magmamas na naman yan. Gathering na naman yan. Wala na naman social distancing yan. O sabihin na natin, hindi, mag-implement kami ng social distancing. For sure, ang hahaba na naman ng pila. Yun nga sa ayuda, ang haba-haba na ng pila. At least yun, talagang necessity yun.
ito hindi naman to necessity for now. Hindi naman to sobrang urgent to emergency. Bakit nyo ngayon ilalabas to? Napaka wrong timing. May kasabihan nga ho tayo eh. Ito. The right thing at the wrong time is still the wrong thing. Ha? Malinaw. Ulitin na natin. Na English po yan. Ni-research ko yan. The right thing at the wrong time is still the wrong thing. Okay? Ibig sabihin nun, ang tamang bagay na ginawa mo sa maling oras o maling pagkakataon ay mali pa rin. Bagay yan. Ha? Sabihin, it's all about timing. Okay? Halimbawa, basketball. Isushoot mo mula dun sa center. Ha? Kahit na tama yun, pwedeng magaling ka. Oy, $10 Canadian, keep up the good work, Maki Banahera, palakpakan. Salamat po, salamat Madam Maki. So kahit tama pa mag-shoot ka dyan, na kahit malayo, sobrang galing mo, wrong timing, hindi pa naman kailangan, hindi naman naghahabol ng oras. Bakit mo isushoot dun sa malayo? Ba't di ka na lang lumapit? Diba? Parang yung mga simpleng bagay na, pwede naman, tama naman. Sige, crime prevention yan, yung ginagawa ninyo. Pero bakit naman ngayon? Bakit? Sabihin ninyo, hindi naman namin ngayon pinapagawa, hindi namin pinapakuha, nilabas lang namin. Bakit nyo nilabas ngayon? Palpakutal. Uy, grabe naman to. Fernando Abuan, $25 US. Grabe palakpaka. Salamat ha. Ay nako, grabe talaga. Grabe naman po. Hindi ko talaga maintindihan eh. Ha? Ulitin natin. Sabi, the right thing at the wrong time is still the wrong thing. Halimbawa, pag nagbibiro ka, mga asawa, tip lang to. Mga asawa, mga kalalakihan, wag kang magbibiro pag alam mong kabuanan ng iyong asawa. Wag kang magpa-prank dyan. Dahil alam mo naman niya, alam ko yan. Alam niyo bakit ko alam yan? Kasi sa Mocha Girls, mantakin mo, mapakarami ho nila. Marami ho silang babae. Dati nga umabot pa kami ng 8, 9. Pag yan nagkasabay-sabay ng regla. Napapa-juice me yun na lang ako eh. Kung hindi mag-aaway-away yan, huwag kang magbibiro at malilintikan ka kahit manager ka. Kaya ngayon, bakit? Ibig ko sabihin, kahit tama yung ginagawa mo, pag maling timing. Huwag mo nang gawin, mali pa rin yan. Kaya naman sa mga mag-asawa, di ba? Yung mga mag-asawa na nag-iinit. Mga lalaki. Pag nag-iinit ka, tapos busit si kumare. Huwag mo munang pilitin. At baka pagod si kumare. Hindi pala. Si asawa pala. Ibig sabihin, timingan mo. Kasi kung kahit anong tama niyan, pag mali ang timing, sablay ho talaga yan. Ganyan ang tip po sa atin ha. Para sa akalaman natin yan. Maging saan mang diskarte sa buhay. Pag mali, pag tama yan, pag ginawa mo sa maling mga oras, mali pa rin ho yan. Kaya timing. Itong LTO, hindi ko magets eh. Wala ba itong mga common sense? Hindi ko talaga, alam mo, sabi ko nga, nasa utak ko baka nakakaamoy ako na may masisibak na naman pag mga ganitong pagkakataon. Naalala niyo yung taga PACC. Uy, $10, Jason Rosa. Salamat po. God bless Banat Bay. Keep it up sa alakmat. Naku, salamat. Sabi ko nga mukhang may masisibak na naman dito Naalala niyo yung PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission ba yun? Humirit na imbestigahan si Lenny. May umepal ba? Sibak si Epal. Wrong timing Sabi ko nga sa inyo, tama naman yung imbestigahan. Sige, imbestigahan. Pero ngayon, alagitnaan na tumutulong yung tao. Wrong timing ka naman, Brad. So, eto na naman. Meron na naman tayong isang official na wrong timing.
Nakakapundi na. Ano ba? Wala ba kayong mga commonwealth? Ay, common sense? Hindi nyo man naiisip? Huy, nasa kalagitnaan tayo ng pandemic. Anong trip nyo? Di ko alam kung sobrang naboboard na itong mga... Sino ba pumirma nitong ano na to? Ito Sino pumirma nito? Receive. Ay nako. Sino bang pumirma nito? Ito. Assistant Secretary Edgar C. Galvante. Hindi ko alam. Ano ba? Anong nasa isip niyo, madam? Oh, sir. Ay, grabe. 5 British pounds. Gilbert Gumela. Oh, salamat to. Oh, salamat ha. Para daw may pundo ang LTO. Ayan na, nagalit na si Raul. Eh, naku naman. Grabe, ano? Anong opinion nyo dito? Tama ba ang LTO? Mag-comment lang sa ating comment box.